What's up mga kamandinig Bulol? Ayan, medyo nakainom ang inyong lingkod ngayon. Sabi nga nila, pag nakainom, nailalabas talaga yung tunay na nararamdaman. Hindi naman ako hindi naman lasing, yung malagay lang ba? Diba? Yun nga, pag malagay ka, nailalabas yung totoong nararamdaman mo. Diba? Ito, hindi pa naman tungkol sa lang nangyayari sa ating bansa, hindi pa naman 2028 kasi 2028 pa yung next na election, di ba? Pero sinasabi ko na ako isang solid na Duterte. Ayan, solid DDS to. Alam niyo kung bakit? Alam naman natin, di ba, nung nagsimula parang si PRDD, no? Si President Duterte. Alam natin kung ano kinakampanya, war on drugs. Di ba? Alam naman natin yan. Kaya marami yung bumoto sa kanya. Ayan, di ba? Marami yung nagtiwala sa kanya. Maraming tao yung nagtiwala sa kanya, di ba? Pero ang katotohanan niya, hindi niya talaga nasugpo yung hindi niya nasugpo talaga yung drugs. Yun ang totoo diyan, hindi nasugpo yung drugs. Pero nabawasan. Marami yung natakot, di ba? Marami ba yung umiwas diyan sa drugs, di ba? Dahil alam niyo na kung ano 'yan, di ba? Hindi naman natin alam kung totoong pag-uutos niya ni kung talagang nanggaling kay Duterte na yung mga na na mga mga nadali nung ayoko magsalita nung nung war on drugs, di ba? Pero nabawasan, di ba? Mga kabulol, nabawasan yun lalo na ako may anak akong dalaga, di ba? Kasi ang iniisip natin yung kaligtasan ng pamilya natin hindi na lang sa atin, hindi na lang sa sarili natin, yung kaligtasan na lang ba ng pamilya natin. Diba? Pag lumalabas yung mga anak natin, lalo na may mga dalaga tayong anak, diba, safe talaga nun. Kasi halos makikita na na tao ba na hating gabi, ganun, diba? Maraming bang umiwas din sa drugs kasi alam naman nila kung ano yung ugali ni President Duterte noon, di ba? Yung ba yung kalikasan ba ng pamilya ko, di ba? Hindi man natin masasabi na totaling nawala yung drugs, pero nabawasan. Hindi ganoon yun, hindi ganoon kadulad ng dati ba ng panahon ng mga nakaraang presidente noon. Hindi tulad ng mga nakaraang presidente na na nangamba ka, baka mamaya lalo na kunyari ating gabi na umuwi yung mga anak natin, lalo na kung babae yung anak natin. Di ba? Hindi yun. Ayoko, tsaka ayoko rin manira ng politiko ba. Ayoko rin manira. Basta ako solid Duterte kasi isa pa nga 'di ba, yung lisensya na lang. Pasin yung lisensya natin, 'di ba? Lisensya na yung driving license. Ayan. 'Di ba nagawa niyan 10 years 'yan. Nagawa niyan 10 years. Ang daming pagbabagong nangyari sa Pilipinas. Isa pa, kung hindi lang nagkaroon ng pandemic, napaganda siguro build na yan, no? Hindi lang sa build siguro talagang napatin kasi nagkaroon ng pandemic kasi kaya nahinto yung nagkaroon kasi ng pandemic pero siguro kung hindi nagkaroon ng pandemic, siguro ang ganda ng Pilipinas ngayon sa pamamahala ni Presidente Duterte, di ba? Totoo yan, nagkaroon lang ng pandemic nung panahon ni Tatay Digong, pero talagang solid ako dyan, solid akong support kaya kasi may anak ako may anak ako na may anak akong dalaga, may anak akong mga yun ang kaligtasan lang ba ng pamilya natin. Di ba ang baba ng krimen nun? Di ba? Hindi nyo napansin? Ang baba ng kriminalidad nun. Di ba? Yung mga drug lord, nakikita nyo naman, mga drug lord, mga nadadali ni Tatay Digong, di ba? Nung panahon ba ng mga nakaraang presidente, mayroon bang ganon? May nasusugpo bang ganon, di ba? Wala, di ba? Wala. Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong. Yun na lang isipin nyo, napatahimik, hindi na lang sa kaligtasan ko, hindi na lang sa yung kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Yun na lang isipin nyo. Diba? Hindi nga nawala talaga yung hindi talaga nawala yung drugs sa bansa, pero nabawasan. Maraming natakot kay Tatay Digong noon. Yun na lang isipin nyo. Diba? Tsaka ang dami yung nagawa ng build. Nagkaroon lang ng pandemic. Ayun may pandemic pa ron
may pandemic pa nun, pero nagawa niya maganda yung ano, yung trabaho niya, 'di ba? Kaya ako solid Duterte talaga ako. Yun lang mga kabulol. Solid Duterte hero.